Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras 8 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Magagala, kumusta? Mayong hapon kaninyong tanan o nianasad ta, no? Unang episode kini sa Tibok Simana sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas, no? Kay kini atong programa inyo mga mabati kada Lunes, Miyerkules o Biyernes dinhi sa Radyo Ultra. So niya bukas kining atong pagpadagan sa atong tulumanon. So maayong hapon. Ang atong format sa programa modawata sa mga pangutana nga inyong ipadala pinagi sa Facebook, pinagi pod sa 0917-704-3210 o pwede sab diri sa kining sa ato sa Facebook sa kunang gikasulti unya kuno galing do na mo'y mga pinding nga mga pautana nga wa niyo masulti sa nangagi mahimo nga kana inyong isugilon karon dinhi sa ato pagpadagan sa atong tulumanon. So ayo mo og duha-duha, no? Pagpaisog no, sa naha kinahanglan nga magmaisugon kamo, dili kamo magahununag unsa pa diha magtinalawan nga magduha-duha mo sa bungat sa inyong mga pangutana. Kadiyot lang ha, kay gipangita pa nako kining ato adere sa site nato sa Radyo Ultra nga kining sanay sa Facebook kay aron nga ma-accommodate nato ang inyong mga pangutana. Ako sublion nga pwede kamo makapadangat sa inyong pangutana sa 0917-704-3210. Ngano alanganin? Kinahanglan gusto nigduot da. May kay na monitor ni Moses. Oo. Nala, sige, maayong hapon. Karon nga po na, ako ipaibaw di kaninyo nga morning unang episode sa Tibok Simana sa katulor ra magud ta mabati ang atong programa nga Nuda Veritas dinhi sa Radyo Ultra. Unya, di ta maglangan kay basing magkawangan ta niya sa oras, ang ako lang mao nga ay gyud mog duha-duha, ikasog do na mo'y mga pautana kinahanglan inyo nang ipabulhot. Ha? Og ang atong dawaton or ang inyong mga pautanang ipadangat dinhi sa ato pagpadagan sa atong tulumanon, kining ato lang ipaibaw da kaninyo kadto mga pautana nga may kalabutan sa butang legal. Ha? Okay, kining programa ha, Nuda Veritas o special kini para kaninyo nga maoy venue para ninyo, mao inyong daganan, mao inyong hanukan, mao inyohang na kanang usa nga kadangpan sa inyong mga pautana sa mga pautana nga may kalabutan sa butang legal. So ato kanang i-welcome dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Dito maglangan ang unang nakapadangat sa pangutana mga itong higala si John Macas. Ingon pa niya, Nuda Veritas, hi Sir Frank, na kanunay freeze ang face.
taliwala sa kainit o kabugnaw sa panahon. Sir, pangutana, nagpalit ko radyo transistor nga sikanhan. Unsa ka klase kini nga radyo, no? Kay ang radyo ko karon sa bag-o karon nga estilo sa radyo, gamay ra gyud kaayo na ang pisa ni ana. Unya basta kay mutingog lang, mo agak-ak lang din tingog, okay na. Diferensya ra ba ni sa radyo kanadto? Radyo kanadto mapuno ng likod sa radyo o pisa patang wapuha sa radyo. Be atong padayonon ang pagtiwas unta og basa. Sir, pautana, nagpalit kog radyo transistor nga sikanhan, naara ni sa 300 kay gamit naman ni apan sikanhan, joke lang. Joke lang. Abi ni mo John, nagpalit man sa kog radyo na 325 man siguro to. Radyo. Nya mo lang di ko kasalig kay ang tanaw na tong pisa mura makadakog pusporo lang. Imagine ni mo ng pusporo. Tibok pisa ingon na lang. Mo nang uso karon sa mga radyo, dili gyud pareha kanadto. Sos kagwapo ba sa radyo kanadto bay. Madunduman ko gyud kay doon mo koy radyo gi palitan man ko sa akong maguwang kay mo'y akong kalanguan nga maguna ko dito sa bukid, minaw kog drama sa radyo. Oo, unya og ako estilo kanadto John, og naay mulabay nga ni sa moahang umahan, na mulabay. No, ako yung tuyoon pagpakusog ang radyo, aron ingno nga duna ko'y radyo. Ikaw John, di ka makabintaha, di ba? O kada nga palabi sa kog gamay John. Unsa ba di ay? Okay na sa kini nga ang iha gapaybaw lang siya nga nagpalit ko og sikanan siya nga radyo. Mas mayo para ga maminaw ka kanunay dinhi. Kadiyot lang ha. Unsa may apon? Nambay po. Unsa ba tayo pautan? Murag wala man, no? O, sir, pautan na nagpalit ko radyo transistor nga sikanhan. Narani sa 300 kay gamit naman ni. Apan second day sa akong paggamit, ana de continuation. Naguba, dili na kuno ni pwede ibalik matud sa seller. Unsay pwede nako buhaton, verbal raba amo nga transaksyon. Need ko gusti. Need ko gusti siya. Need ko gusti siya kay kalapait kung kay kalapait kung trabaho. Unya masayang lang akong 300. Di manggod ko sa di manggod ko ka-afford og brand new. Badiya, istorya he. Ngunya dayon, magtambay-tambay diha, awid-hawid na ng botilya diha nga sawa. Unya magpasiklap ang mata des tindera. Gasto ni mo na sobras 300 ba? Okay, magpabilib man ta. Ina naman Jun. Labi na maing mohits ang tindera nga, Jun, kining libre sa kubi. Makabalibad ka lugar na. So, ang imong inot-inot, di nagyud ka makainot, sobra pa sa 300 imong gasto diha. Kay basta la lugar nga mobilib na to ang chicks, inana man na. Ay sas. Di ba John? Sulay nga ni karon. Oo. Kanang ingon nimo nga mo argibiyar ka pa sa inato nga pagtratar nako sa mao nga problema nimo. Pasensya John, no? Kuha mo gani gamay man nga butang. Unya, unsa ba nyo sabot? Sundo na to ang atong sabot. Kay kung dili, limtin na lang ni John. Ay initin yung 300 pesos. Imo pa ganang daginuton. Mutingog na karon niya, sundo na yun palong. Diba? Ang akong isugyot na ko ni mo diha, pangita og naman siguro radyo nga mahalon. Kana para lang pangmasa nga radyo. Palit ka og madyong radyo nga mahalon. Siguro maka tagamtam ka sa mayong serbisyo. Ma-imagine ko man ang 300 ang sos ang pisa na namor lagi ingo kadako pusporo. Wala na dayon. Munang ingon ko nga matandog lang gamay kani nga mao nga klase nga radyo di na nimo tingog. Unya ko na mag-charge ka sa imong cellphone dool pod sa mao nga radyo, galagarat. Di masabot nimo ang quality sa signal sa radyo kay naa mag-charge ka man sa cellphone.
Ay na lang na, limtin na lang na dyan. Unsa may pasalig sa tag-iya. O, katulad nyo sundon, sabot-sabot. Initan pag yun na nimo niya, ipanabi ka niya sa chicks diha. Kanas John ka panaginot na dyan. O, si panaginot. Ang radyo ba? Iya pag yung pabayaran nga 300 kapin na mga tong radyo. Na ay, likayin lang dyan. Kaya ro nga, dili na ka chismis diha. Okay, di ay laing pautana. Dyan ha, Kondrado Bonghay Lirupan, Noda Berita, Sir Frank unsay bot pasabot aning quieting of title o kanos na siya pwede i-file. Okay. Ang quieting of title, usan ni ka balaod nga naisulat diha mismo sa Civil Code. Oo. May tungod ni sa propiedad kon real property. Kini may kalabutan na sa imong pag-claim sa yuta. Mag-claim ka, ibong i-claim among yuta tungod kay nagtuo ka nga imo na. Mo imuhang pagtuo nga ni imo na. Ang imong gibasihan because you have the documents. You have the instrument, you have the documents to prove nga that is yours. Pero ang disadvantage lang tungod kay you are not in the possession. Sabtan imo. Nag-claim ka sa yuta. Kay mo imong pagtuo nga imo pud na. Na in 10 years time, kinanglan i-claim ka na kay mo prescribe ang imuhang claim kabahin sa quieting of title. Pero pag claim nimo kinanglan naa kay kamatuoran. Kay may tabo manggod nga doon na po laing taong ga-claim. So, ang buhaton na para matinaw ang tanan, nag-claim si A, nag-claim si B, si C, nag-claim usab. So, para ma-adjudicate o matanaw kinsa ang rightful owner sa maong real property, mudagan mo sa korte. O i-prove because you have the record, you have the instrument, you have the documents needed to support your claim. Na, bantayan ni mo na, kay doon ay prescription. Ang prescription kunuwa ko masiyop 10 years. Kini may kalabutan na sa pag-claim sa yuta. Pero kung panalitan, imagination lang nga nagtuo ka, nga kana nga property di sa unahan, ana nag-iyan na ang imong lulo. Alright, granting nga, ang tag-iya na mao nga property sa unahan, imong lulo, na nang siguro butang talang 500 square meters. Pero, wa kay kamatuoran nga makaklaim ka nga usa ka sa mga tag-iya niya na sumusunod man pananglitan. Ilaway man lang imo istorya. So, importante ang document. Importante. Now, if you are in the possession of the property, ikaw gyud ang nakatungtong butang ta naka-occupy sa maong property. Ang katungod mo sa pag-claim will never be prescribed. Tuloy-tuloy na yon. Oo. Kahit kailan pa. Because you are in the possession. Ang presumption, you are the owner of the property. Unless there is an overwhelming evidence to oust your strong belief that that property which you are in the possession right now does not belong to you. Mao na siya ang kadang quieting of title. So you go to court, ang korte ray magahukom niya na. Siyempre na kay sumbong, when you go to court, you have to file a complaint, identify the person nga you are about to you are filing the case. So, it could be nga A versus B. If you are in the position of the lote, so siguro ni mo na nga mupait ka for ownership. Kay kanugod ba kay sa panahon naa ka na in position but somebody told you. Ngayon nga dili man imo property man sa ako mga kaluluhan. Di ba? Outsider lugar siya. Ikaw insider kay nakatungtong ka man sa mga property. Now, ang akong suggestion mo, basta nga niingon na you go to court,
for immediate settlement or adjudication in order to find out who is the real and absolute owner of the property. Okay. So I hope you understand sa ako nga pagpasabot niya kanimo ha. O sige, si Conrado Bunghay Lirupan. Mr. Conrado, maayong hapon nimo diya ha. Alright, gikan ni Septem Virgo. Sir Frank, legal ba sa balaod ang installment, ang paghatag sa empleyado sayang 13-month pay sa inato nga pagkasulti, data-data lang o miti-miti kay minus ang budget sa kompanya? Depende sa inyong sabot. O kung musugot ang empleyado, mas maayo. Pero kung mo demand ng empleyado, kunya dili mahatag sa mao nga kompanya, so mag-file siya kay argibyado man siya. Aro nga pugson siya sa LTFRB naman kanang sa arbitration, sa Labor Arbitration Board, no? Nga kuan kini nga bayran na lang na lugar, no? Kay mao man ang balaod. Pero kung panalitan naga sabot-sabot mo, no? Kaning partner kini mo, bahin lang ta kay wa mo gitikuan mo kana mo kini. Nya mingon ang empleyado, way problema sir, di nagkasinabot. Pero kung dili gid siya kasabot, you go to court, naamantay NLRC. Naamantay inunta kining desk, murag information desk, or matawag nato nga kana bitaw gitawag nato og SINA, single entry approach. Diha gyud ka magsugod sa imong mulo og reklamo. Pangutanon ka man dito. Okay na may tao diha sa murag arbitrator, no? Gapahutan na ug sa imong problema, isulti nimong problema. Diha mismo sa mao nga desk, no? So ilan nang i-take note, isulat imong problema. Hasta pug ka isuwat imong ngalan, asa ka connected, asa ka gapuyo, asa na pisilbi imong address, so that kana nga mga detalye mao kanay gamiton nila sa pagkontak nimo og ingon man pagkontak sa employer para maistorya. Ang tuyo sa SINA dili pag-create og misunderstanding tali sa employer og sa employee, but to settle the problem. To settle the problem. So kung panalitan miti-miti, ga-explain in town ang employer kay tinuod ang kahimtang, agian pagbagyo, nabahaan pa. Oo. So, pwede madawat nimo. Pero kung tan-an nimo, nag-istorya ang mga employer niya pabukad sa ilong, niya tuo ka nga makak yun yun. Labi-labi kini kabakakon kay ingon niya nga sa una iyang uyab 20 niya ga ulitaw pa man hangtod karon na lugar, no? Naa ka na basihan nga bakakon. So ingon din ka, di ko mosugot. Mag-abot kita dito sa labor. Di ba? Na may mga burukinto og batasan, gamay nga bikil adto dayon sa labor. Hinuktikisag maayong inyong kahago, no? Yung kahago niya pagitaon ng pagyud ang opisina sa labor, daga mga nadawat nako diri nga pangutana, Sir Frank, asa ba namutang ang opisina sa labor? Tultul po ta kay para makatabang ta sa ato mga trabante. Kunya mailag yun mo yung taon nga mga ultimo nga mga trabante ba? Ngano man, sa itsura pa lang. No, sayangan din magtupo nga sid-sid sa t-shirt nga magatubang sila dito. Lugar na sa mga pagpahinanglan. Sa ingon na nga kahimtang tuganan natong atong kagalingon sa tinuod. Pwede ba ni makasungasong ba ko kay kun dili trabaho na lang ko, watang ko ng mitim-mitim nga paghatag sa ihang 13-month pay. May nga ni kay ingon na ang mayong inyong relasyon gatugas tinuod. Ako suggestion, basta nakita ninyo nga ang performance sa mong kumpanya ga sangkiig, you have to accept the fact. You should understand the situation. Dili kay gapugson siya, di ko mo to. Kinahanglan mo hatag ka. O di ka mo hatag ato, magkita ta sa libor. Nana lang ba na may nana. Nya,
Magkakapildi ra ba? E di man makatarungan nun. Sabot-sabot man eh. Tanawa ang espiritu sa sabot-sabot. In a larger company, bigger company, for example, naa sila collective bargaining agreement. Kana nagpasabot part nga, there is a need for a mutual understanding between the employer and the employee. And so that their agreement will be put into writing to obtain permanency in such kind of arrangement. Kung sila buhaton, maghimo sila kasulatan na ilang bylaws sama sa ABC nga naay bylaws sa ABC nga tahura na Association of Barangay Council dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang mga kompanya naasab kompanya between the kompanya og sa labor mo nang gatawgon og collective bargaining agreement. Sabot-sabot. Dili kay usahay gud pod na yung mga trabante nga mga pilosopo. Adi ko sugot. Isog ko. Sabadya. Isog ko. So man ang ato ibutang kanunay sa uno na give and take. Na philosophy na nga maxim Latin nga maxim quid pro quo, you scratch my back and I will also scratch your back. Okay, nalasige. Sunod nga pangutan nagikan ni September Virgo Melbourne Atoro Dubagpay. Sir Frank Duda Beritas, naabay kapabilidad ang pao nga mo anha ko og magpatabang bahin sa land grabbing. Hindi man. Pero ang tanaw ng imong capacity, ang iyan kabatabangan, i-evaluate ka sa. So kung pag-evaluate sa imo ha, Mr. Melbourne, maka-conclude sila, ang iyan kantabangan, ang income nimo alanganin. Ang istoryahan ninyo 100 hectares gaduduhan ako na naog musugot ba ang pao na kay mingo man din ang pao na kay 100 hectares nya di ka gyud makahirag abogado diri ka gyud dagan namo kainot ba gyud nimo sir. Oo, ang mga arrangement abi nimo tinuod man na kayuta pero di man nimo ma-convert og cash. But they will be compelled to hire a lawyer to represent their rights before the court. Ang sila buhaton, pasaligan nila ang abogado. Sir, kung makadaog ka, 1/4 of this, imuha. Mo man I'll give you one example. Ako doon na kay tulo ka mga nailan ako nga abogado sa ilang pagkakaraan matingala ka kay all lugar nakita mi sa usa ka interior nga bahay diri sa uptown no nalantawan ako ang iyang anak hoy ni ka malagi din abot ka malagi din amo gitan-ong yuta Sir Frank. Daog manggod ni daddy. Si bahin ko no kay daog nya namatay naman yang daddy. So siya gatan-aw. Napaisa na ko. Ila. To na pud sa laing kalibutan. Ang mga anak nagbinahinay. Matingala ka nga ang yuta kini naa sa commercial area. Nahalin, gabi na hinay. Tagsatag sa kanila, apod og balay, og apod og sakyanan. Resultas bahin. Ingon sila, kadto nga kuan nga halin mo kana mo kini bahin to sa among papa may tawag sila. Ang papa nga namatay na kay nakadaog sa kaso. Ang tagiya originally, insik. Ingon mang insik, siya manan, imo bahin, wala na tako.
nakadaog. Nabahinan siya. So that principle or idea can also be adapted by you. Pero kung gamay lugar po ay mong luna sa yuta, butan na lang, 100 square meters, I think and I would like to believe that the Public Attorney's Office will accept on that. Pakita lang ang tinuod. Mutugan ka lang sa tinuod sa ibuha nga kahimtang. Na iuban nga magakasakpan manggod, makak ba, makak. Kayong tanaw na imuha mga capacity to pay or capacity to do not pay. Usa na sa tanahon. Budol ka sa pao. Unya, aritis nimo gatabyog-tabyog, sinaw kayo. Nya dayon, kwintas pa. Nga gatabyog-tabyog diha mismo si mong dughan. Nga murag wall clock, adili wall clock, murag kuan kining rilo nga gamay nga gibitay diha si mong dughan. Oh, unya dayon pulseras, rilo pa, gold. Nya magpakamaluoy ka din dapita sa pao, mabalibaran ka. Pero kung panalitan mo anha ka, ipakita nimo nga lisod imong kahimtang. Mag-t-shirt ka, gisi pag yung ilok, nya mag-short pants ka, tinapakan or unsa ba diha, ipakita nimo nya kanang tinuray gyud ug dating sigurado tabangan ka sa Public Attorney's Office. Kaya mawala magod ang purpose nga para sa atong mga kabus ka mga kaigsunan. Anya I think ang PAW na gina sila assigned lawyers kada kurte. Palitan karon MTCC, pila ka branch ang MTCC din sa to, butantan lang 5. Sa kada opisina, kada branch, nay usa ka PAW lawyer nga naa diha. In other words, nag-entertain na sila og mga kliyente nga na-assign sa mao nga branch sa MTC unya naa day naka-assign nga permanente nga PAW nga mo'y naghandle sa mga kaso that specific sala. Di ka na lugar magalantaw-lantaw nga, hala, hearing na ba na mo ron? Asa ba ka to si attorney so-and-so? Naan na diha, galingkod na. Oh, matinabangon man ang PAW, basta lang deserving ka. Di sila magduwa-duwa kay, abi ni mo, among the government, national government agencies sa nasud sa Pilipinas, ang Public Attorney's Office, usa sa nakatunol og maayong serbisyo ngadto mismo sa katawan. Okay, sige. Sa maning land grab, katong ganina, land grabbing ang isyu ni. Okay. Gikan ni Soroy ni Libs, tanaw na to si Soroy ni Libs. Nuda Berita, Sir Frank, di ba, ipangutan na lugar ta, di ba dili mapreso if mapatay sa mister ang iyang kabit sa iyang misis once actual ni masakpan nga gajerjer, di ba sir liable paghihapon siya na ma-detain ana kay nakapatay man unsay sakto ani nga explanation. Mao ni ang kakitabo. Imong asawa ng abit naabtan sa bana nga gajerjer mo. Napatay ang kabit. Napatay ang kabit nga wa nagyoy hamong-hamong. Naapsan man niya kinilayat sa bintana. Nay kaso na niapsan niya kinilayat sa bintana. Sulayat po lugar siya. Dalag sundang. Napatay. Na pagpatay niya, wa say criminal liability. Kinabtan niya nga gajerjer. Meaning, kung dungog-dungog lang, nga kana sila gajerjer, kana siya kabit, ana. Pero kung heresy lang, unya naulit ka sa mga istorya, ay magiluba dito sa udahan, dili actual nga nagjerjer nakita nimo,
doon na kagay tulubagon. Doon na kagay tulubagon. Pero kung pananglitan, naatlan ni mo ga-jerjer, mao na dahil itong ako sulti. Mapatay ni mo na, wa kay tulubagon. Wa kay criminal liability. Exempting criminal liability ang magkakaitabo. Ingulan na ng kasimpol na kung napatay, imo pang i-file ang sumbong na namatay naman to. Na ang babae, amot og madawat pabasban na butang talang pananglitan buhi. Silang duha pwede ma-filean og sumbong, si kabit ug si asawa. Kriminal ang ilang gihimo. Criminal. Pero sa real stories, bay, na makaamo, na makasalingon na nagabiyaan mo nas ba na sa samok. Inanak ba? Oh, ano ko madunggan. Ay, kana sila bay, kanang gagabuhag na sila. Ngano man, kaya kanang asawa, bini mo, naabtan na kag-jerjer mo ka na, okay ni. Wala na mo, argabiyar. Kasi ba na, simple lang gagay, pasagdan na siguro niya. Siya, may manog siya rin na nana. Ngita di kuglain nga, arang-arang pa. Arang-arang pa. Oh, nana, no? Nana ang magkakahitabo. Ang balaod, friendly. Ang sana, very kind. Very kind sa nakapabor. Pero lisod sa kayo. Lisod. Doon na may rationale ni ana, no? Doon ay balaod nga nag-explain na nganong magkakitabo nga mapatay. No? Eh, magsilaob ang ginawas ba na? Di siya maka-afford nga magtanaw diha sa iyang pamilya nga dunay alien, dunay estranghero nga naka-apil sa ilahang pagpabuyo. Anak silbi sa kabit. Mao na ang rason kay kapoy ba kayo kaon ka diha uban sa imuhang asawa na mga anak nya usa sa mga anak gahungit-hungit dito dako paghungit unya dayon di man imong anak. So gi-avoid ka na nga dunay stranger in the family. Ug dili ka na mahitabo. That's why the law is harsh about that. Aron nga dili ka na maabot ang mao nga sitwasyon tali sa husband and wife sa ilang pagpamuyo sulod sa pila ka mga katuigan ibabaw sa kalibutan. Okay? Sige. Unsa man di ba sir ilabi na gihapon sini actual na desakpan di ba sir liable di ilabi na liable din liable pa gihapon siya na ma-detain ana kay anak kapatay man ma-detain siguro ma-detain pero sa ako nang gikaingon maiwas siya. In other words, dili siya magdugay kung i-detain. Kay natural na pa may investigation himuon and then we were able to find out that this and that mao ka na ang istorya. So pila nga ni kauras ang reasonable number of hours nga i-detain na to nga dako-dako man ang krimen yang nahimo. Pwede siya makover diha for investigation. Take note, ang pagdetain sa katao, ang rason niya na for investigation, dili kay napungot ako, niya na ka di as prison kay gikapungtan teka. No. The reason why there is a rule kana gitawag nga 12-18-36. Diba na naisgutan tayo last Friday or last Wednesday last week. Ang rason na for investigation,
Na kun murder, dako-dako, di ba? 36 hours na. Na kung imbestigahon nimo for about within that number of hours nga 36, nganong ingon na nakataas ang detention hours sa usa ka suspetsado tungod kay ang krimen seryoso. Murder pananglitan. Munang taas-taas or homicide, munang taas-taas ang detention sa usa ka akusado. After that, para dili ma-charge ang pulis sa arbitrary detention or failure to deliver the prisoner to the court, mao nang ipapirma nila ang preso o waiver aron nga di sila masumbong. Munang magakatingala kamo, doon na inyo nibawan nga, wa pa man buhi eh. Ang rason na nasagad, wa pa man ang investigation. Kanya nakapirma. Diba? O, pag nakapirma, meaning, doon ay consent sa detenado. Nga, pwede mataas-taas ang oras, kay gipadayon pang investigation, wa sila criminal liability for arbitrary detention sa mga kapulisan. Okay? Okay. Nalasige. Laagan nga angkol. Sir Frank, ngayon kong katinawan, if sakto ba akong pagsabot, kung ang graft o ang bribery, pareho ra ba sila o managlahi ni o kahulugan? Dirita sa bribery. Ang bribery, usa kini ka krimen nga nahalangkob sa revised penal code. Naana sa revised penal code. Karaan naman ni nga balaod. 1938 pa kini nga balaod part ang revised penal code. Wa pa mga tao nini pipila. Under the revised penal code, nalimtang ko lang unsa specific nga article number, no? Pero ang bribery naa sa revised penal code. Ato nang hunon og mayo. Criminal gyapon na siya. Ang bribery may tabo na dunay krimen magakitabo nga bribery. Kung dunay usa ka tawo nga nagsuborno diha kanimo in consideration sa iyahang request, mangayo siya og pabor unang subornohan ka, no, in consideration na nga rason, gidawat nimo, and there is bribery. Kung wa nimo dawata, may ebidensya nga dunay attempted bribery, criminal act lang gyapon na sa usa ka suspetsado. Amo to ga paybaw ko Jess og naay pangutana Jess diri sa kuan. Wala. Oo. Mao na ang sa bribery, criminal na nga act sa usa ka tawo. Doon na siya gipangayo nga pabor tungod because you are in the position to favorably act on that. Giduulan ka, unya nangayo di siya pabor, kay katuo siya nga mabuhat na nimo because you are in the position. Gawas og janitor ka, unya mangayog pabor ang tao niya, ang janitor ang sa opisina nga gaduulan na di wala bribery na magakitabo. No criminal offense committed by the public official concerned. Pero kung giduulan pa ng lintan nimo ang usa ka official nga he has the capacity to do this and that, mao na nga mauso ang bribery. Uso man na diha sa Bureau of Customs. Para ma-release diretso. Subornuhan. Na suborno. Na direta ha, I hope nakuha na nimo ha. Ang in English na ang binisya na sa bribery, suborno. Dili sa ka na may mga consideration na
Nga maingon kaplitan hatag kog suborno kinsa imong gitagan pare. Kato bang janitor diha ba? Oo. Ngano man pare? Ay ako siyang ikuan nga paaprubahan. Sa may jurisdiction ba din as janitor na pagpa-approve sa mao nga mga papilis. Di ba? And there is no bribery. Alright, let's go to graph. Ang graph, gakuyog man graph and corruption. Ang graph and corruption, nasakop na sa balaod sa Republic Act 1319. Katawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. December 1960 pa kana nga balaod. Kung madunggangan nimo nga naay balaod nga gamarka Republic Act 1319, Anti-Graft and Corrupt Practices Act of 1319 unya dayon enacted December 1960, no? 1960. I think December of 1960. Oras nga madunggan nimo na nga ang violation gipasikad sa Republic Act kana siya giisip nga special law. Mao na siya ang classification, meaning wala kana sa revised penal code. Kanang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. That is the complete word described under Republic Act 1319. Makadungog kanay mo subli nga ang balaod gipasikad sa Republic Act, special law kana balaod nga wa kana mahilaki pagsuwat diha mismo sa revised penal code. Sabtan ninyo. So dagka kay mga balaod usa na niini mao kining may tungod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mao na ang iyang kalainan. Unya ang mitigating og sa revised penal code naa nang gitawag nga mitigating og aggravating circumstance. There is a special law dili na magamit. Pagkakawatan nimo, kawat yun. Consumative. Amo to sa binisaya na ng graph. Di man ko kibalo, may mta ko yun nga magbinisaya, pero di ko kibalo na nagusay binisaya na. Sumo na siya ang kalahian, sir. No? Ang graph naa diha sa balaod special law Republic Act number 3019. Diha kung imong basahon ka ng Republic Act 3019, inclusive ka na sila. Mura di ka kalikay. Masalo kag yun dihang napita. Sa ato pa, si Pedro can be charged. Example, si Pedro can be charged under the revised penal code which is bribery. At the same time, he can also be charged under Republic Act 3019 which is Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Duha ka kaso imong atubangon. Ngano man, tungod kang isa special law, ang isa sa revised penal code. At duha, managlahi ang ilang mga elemento sa krimen. Managlahi. Sabtan ninyo. So, ingon na ang diferensya. Kung inyo lang basahon ang 3019, ang Republic Act 3019, ang kasagaran ng mga criminal offense sa mga public official na diha. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ay, mo man ang common. Pero matingala ka part. Sa mao nga balao, doa may gidungog nga naay gipriso na diha, nga nagantos na diha tamas ginawa, pipila lang kalugas. Naaman,
pero pila lang kalugas. Ang bot na to ipasabot daghanon para mahadlok ang mga tao, memong deterrent sa mga tao nga magbuhat og krimen. O kitabi, nailan ako duha. Tuwa sa Muntinlupa. Ang rason, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, pwede ka ma-charge o kaduha ha. One is a violation of the law on bribery ubos sa revised penal code, and the other one is a violation of Republic Act 1319, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, enacted December 1960. Nakaroon unsa naman 2025 na ta. Ingon na nakadugang itong balaod. Sama na I hope na sabtan ni sa kuan kini nga kang laagan no, lagan nga angkol. Nangutan naman siya nga ang graft ug ang bribery pareho ra ba? Dili sila pareho sir. O managlahi ni og kahulugan. Managlahi gyud ang kahulugan sir. Oo. Kay diri gud sa kuan sa revised penal code naa pa man ang mga stages of the crime. Mo attempt naa diha no, pero kanang attempted dili na present diri sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero mao gyapon kalabuso yung padulugan nimo na kumpiyansa ka. So mo na ang akong tagaw-taw na ko diya kaninyo pinagi diri sa ato kapag panaguban sa ato tulumanon. Kadyot lang ha. Akong i-review basig dunay na sayloan ako Suroy ni Libs, Melbourne, katong may tungod sa PAO o land grabbing Mr. Melbourne maayong hapon nimo. September Gobe installment paghatag ako naning nabasa. Si Condrado Bunghay Lirupan nabasa ko sabni no, kinsa pa tong uban nga wa na ko mabasa. Nabasa ko naman siguro tanan. Oo, si Junjun Makas, yes, nabasa ko na tanan. So wa nay magmahay nako oras nga kuan kini naay magabagot-bot. Wa siguro po siya kadugog na karon doon ako gamay pa pila na ka minutos. Kamay naman nga minutos, 5 minutos or 6. Mahimong incomplete kini ato ang kuan discussion. Neto miyagi semana dunay naga pangutanan nako kuan siya na sort of inquiry. Mao gyapon donation. Di lang ko magsaba og ngalan lang ni sa usa ka association. Meaning si Pedro nag-donate og property ngadto sa usa ka association. Ang problema kay walay deed of donation. Kaya nag-ingon man siya, Sir Frank, sao man ako ni nga netong pandemic na human na putol ang iyang mga plano, wa matiwas. Kaya ako nataning tanaw sa BIR ang property nga among nahuptan about 200 square meters. Kay gusto na mo nang ipabalhin ang titulo ubos sa ilang association. So ako gipangutana. May ni kay ako ning i-review para ninyo. Ako gipangutana. Donation maghani. Siya, yes Sir Frank. Naa na by deed of donation. Siya nga, more na kuratan siya. Siya nga, wida, naa din na, wako kibaw na. Oh, wako na siya kibaw. So, gingnan ako nga, tungod kay donation man na, magbuhat ka mo og deed of donation katong tag-iya na namang luna si uta. Patay na ra ba Sir Frank? Dugay-dugay na namatay mga 5 years ago. Ingon siya. Dako nga pamilya ni adin Hindi lang ko magsabaasang dapita.
Nako, ang atong solusyon ni mga anak na lang yun. Ang magapahigayon nining aron masulbad ang inyong concern ug matituluhan maong yuta sa ngalan sa inyong asosasyon. Kaya di man nadawaton sa BIR. Kaya gapangitaon man na, kaya pangatanon man mo. Kini nga property man god, gidonate man. So, asa man ang deed of donation. Kaya mo man itong basihan sa pagpaningil sa gobyerno sa buhis. Kaya bakas gobyerno di man na magpalakansi. Kita ramay na alakansi din sa syudad kaya di gakuman ang project kunya ang buhis dili na nato makita o asa nakapaingon. So pangayog donasyon nang namatay na kuno ang donor. Na dito nagyuta sa mga anak. Naay proseso na sa gasanga-sanga problema. Gasanga-sanga. In other words, doon ay concurrence sa mga anak nga nahitabo ang donasyon. Now, kini kay issue naman ni sa pagpanagiya sa luna sa yuta in their favor, nabahin na silbi. Kinanglan nga nuntan kini sa extrajudicial settlement with donation. Aron nga kung panalitan makumpleto ang mga papilis, pwede na dayon. Nga ilang madala mong papilis, ipakita sa BIR o magbayad sila sa donor's tax. Napa di bayro nun? Naa pa. O pero gamay raman ni noon. Na I hope nga yaman kuntong kuno to nga lako niya. I hope nga matiwas to. Aroma rehistro sa ngalan sa ilang grupo. So ingon na lang ang akong hatag niya nga instruction. I hope masunod to nila sa labing dali nga panahon. Wa na tigo panarugoras din sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ato lang basahon ang importante nga topic nga hisgutan ni Ma'am karong gabi din sa ato nga pagpanaguban kadyutang pandarambong. Sir, pandarambong sa tinag-alog kanang graft or corruption sa kauswagan ni. Pandarambong din siya, no? Ang kahulugan na ng kuwan di ay pandarambong. Sige, tama, no? Kadungan ako sa news, pandarambong. Okay, wa natin ko panarugoras dili sa ato kapag panag-uban, taga-kaswagan nga nag-text, salamat kayo ha. O okay, nangutan na magkukukun sa ng graph. Okay, kay o graph, may ngunta nga, muratan na og reproduce og mga tanom nga drafting, no? Na lugar. Pero murag dili mausab, murag dili mao. Okay, nalasige, wa natin ko panarugoras din sa ato kapag panaguban. Ani karon ang topic nga pag-isgutan ni Ma'am Girly dinhi sa ato dinhi alas 6:30 karong gabi, no? Monday up to Friday nyo badungog si Ma'am Girly Gualberto Swan sa programang Kalipay nga Molahutay. Ang mga kalag nga atong giampuan inigabot nila sa langit, sila na pod magampo alang kanato. Akong balikon, ang mga kalag nga atong giampuan inigabot nila sa langit, sila na pod ang magampo alang kanato. Kini inyong mabati alas 6:30 dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Molahutay. Okay? Kadyot lang ha sa mani. Public service ni. Okay, kadyot lang. Atong pahimudsan ni kay basig mga suko ang mga gusto mag-inom og tubig. COWD shall conduct realignment of 500 meters diameter, 500 millimeter diameter pipeline nga apektado kini pinagi sa DPWH drainage project sa Villarin Street. O diha unahang gamay, no? O gikan ni sa alas 10 antak na sa Kabutagon Hulyo 2 ngadto sa Merkulis alas 2 sa kadlawon Hulyo 3, no? Amo ni nga paibaw low pressure area to no water portion sa Patag, Carmen, Kauswagan, Bayabas, and Bunbon. So kadto nga notice para to ninyo sa mga hingtungdan. Suble wa natin ko panahon kuyog karagapuna JC James diri sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro og ni Aga Swan padayong Pilipino member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magingon ang tao nga limpyo o kasing-kasing
dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat ug may hapon.